Nag-reveal na nga tayo mga idol ng ating electric bill dito sa ating journey ng pagsosolar at thank God naman, maraming salamat at napakalaki na ng ating natipid dito sa ating electric bill dahil lang dito sa ating solar setup. Well, dito naman sa video natin ngayon at mga idol ay i-reveal naman natin kung magkano yung ating nagastos, ano yung mga materials na nagamit at kung papaano nga ba tamang gamitin ang isang solar setup. So bago tayo magsimula mga idol, nais ko munang i-announce sa inyo na pwede na tayong magpa-member dito sa ating YouTube channel mga idol. Sa ating mga solid na subscribers, solid na supporters, ayan, pwede na kayong sumali dito sa ating membership mga idol. So ang benefits natin dyan is magkakaroon tayo ng monthly shoutouts every end of the month, and then magkakaroon din kayo syempre mga idol ng loyalty badge. Ayan. Nakapag-post nga tayo mga idol nung nakaraan ng ating video dun sa ating Facebook at grabe, napakaraming views, napakaraming nag-comment mga idol kung magkano nga ba yung nagastos natin dito sa ating solar setup. Well, para mas may explain natin ng mas maayos, kaya naisipan kong gawan ito ng long form video mga idol para sa mga future na gustong malaman kung magkano nga ba yung kanilang magagastos kung sakali man na meron tayong kaparehas na appliances na kanilang pagaganahin sa kanilang solar setup. And then syempre para magkaroon na rin kayo ng idea mga idol kung magkano nga ba talaga yung initial na magagastos nyo kung kapareho nyo man ako ng mga load or appliances na gustong pagganahin sa solar. Unang-una mga idol, magkano nga ba talaga yung initial na magagastos? Kung katulad nyo ako mga idol na mag-DIY kayo ng inyong solar setup para maiwasan nyo yung labor cost, ito yung initial mga idol na magagastos nyo sa ganitong solar setup na katulad ko. So yung solar setup nga pala natin mga idol is 48 volts system, 5 kilowatt yung ating inverter. Yung inverter natin is DEYE yung kanyang brand. No? So isa siya sa top of the line na hybrid inverter na gamit natin. 48 volts, 5 kilowatt. And then yung ating baterya is 48 volts din mga idol na 250 Ah. And then gumamit tayo dito ng 5 piraso na 590 watts na solar panel. So bifacial na yung gamit natin mga idol. Including yung accessories, kasama na siguro yung kanyang shipping fee. So sabihin na natin nasa 170,000 yung ating initial na nagastos dito. Hindi ko na masabi mga idol yung actual na price natin kasi medyo pautay-utay nga yung ating upgrade mga idol dito sa ating solar setup. So nakita nyo naman yung ating journey is pa-upgrade lang tayo. Hindi natin to binigla yung ating pag-upgrade dito sa ating solar setup. So yun mga idol yung total na nagastos natin. Kung i-breakdown naman natin mga idol, sabihin na natin yung solar panel ngayon 2026 January, sabihin na natin na nasa merkado ngayon is 4,200 ang isa. So bali nasa 20,000 pesos yung 5 piraso. And then yung inverter naman mga idol is gumastos tayo doon. Sabihin na natin brand new, nasa 47,000 ang isa. So sa baterya naman 250 Ah, sabihin na rin natin brand new, nasa 80,000. So a total nun mga idol is nasa 148,000. And then the other accessories gaya ng mga circuit breaker, wire, MCCB, and then ATS, and then PV, railings. So sabihin na natin, i-total na natin lahat mga idol ng 170,000. Ito ay DIY build mga idol. Wala tayong sinahuran dito, wala tayong tao na kasamang gumawa. So sarili lang talaga natin yung gumawa dito mga idol, no. So kung magle-labor kayo dyan, hindi ko na masasabi kung magkano yung magagastos nyo. Depende yan sa kausap nyo mga idol. So dumako naman tayo mga idol dun sa kayang paganahin ng solar setup natin. So ang pinapagana natin dito mga idol is isang inverter na ref, isang rice cooker, isang induction cooker, plancha, isang LED TV, dalawang aircon mga idol na 0.7 horsepower at yung isa is 0.6 horsepower. Parehas yan, non-inverter. Tapos isang washing machine, isang dryer at isang water pump. Sa power tools naman mga idol ang ginagamit natin dito
is yung inko natin na welding machine, and then isang grinder, 4 na electric pan, and then yung mga ilaw na. So yun yung pinapagana natin dito. Pero bago kayo magtaka mga idol na napakarami ng ating appliances, sasabihin ko lang muna mga idol sa inyo yung tamang paggamit ng ating mga appliances dito sa ating solar setup. Hindi naman ito sabay-sabay lahat. Dahil kung kukwentahin natin lahat yan mga idol na gumagana lahat, kung ibe-base natin sa kanilang specification, sa kanilang wattage, is hindi kaya yan lahat mga idol ng sabay-sabay kung ibabase natin dun sa ating baterya mga idol, no? Kung dun sa ating inverter, kaya naman yan lahat sabay-sabay. Pero dun sa battery natin mga idol is nasa 250 Ah lang tayo, is kulang yun kung lahat-lahat gumana sabay-sabay. Lalo na mga idol kapag gabi. O sabihin na natin maski daytime, kulang pa rin mga idol dahil yung panel natin is 5 piraso lang na 590 watts. Ang tamang paggamit ko dito sa aking mga load mga idol ay meron tayong tinatawag na proper time management ng paggamit ng mga appliances. Hindi ko mo naka-solar tayo, hindi ko mo ganito na kalaki yung ating solar setup, ay hindi pa rin natin ito ginagamit lahat mga idol ng sabay-sabay. Proper time management mga idol, ibig sabihin meron akong tamang oras na paggamit ng aking mga appliances. So kapag gagamit tayo ng mabibigat, hindi na natin yan sasabayan ng mga iba pang mabibigat na appliances. Kagaya ng aking paggamit din sa aking aircon mga idol, is ginagamit ko lang yan alas 8 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga. Gagamit ulit kami mga idol 1 PM hanggang 4 PM. Pagkatapos ng 4 PM mga idol is maghahanda na kami para magluto. Pero at least mga idol, napakalaking ginhawa, napakalaking tipid ngayon. Kapag daytime is gumagana yung ating aircon. Alam naman natin mga idol na kapag aircon ang usapan is talagang malakas kumonsumo ng kuryente. Isa pang tanong sa atin mga idol, no, idagdag ko na rin kung bakit tayo gumagamit ng ATS or automatic transfer switch dito sa ating solar setup. Kahit sa mga installation namin mga idol is gumagamit pa rin kami ng ATS sa aming mga setup. Ang pinaka-reason dyan mga idol kung bakit gumagamit pa tayo ng ATS or automatic transfer switch ay kung sakali man na magkaroon tayo ng maintenance is makakalipat pa rin tayo dun sa ating backup power, which is yung utility or grid, para uninterruptible pa rin mga idol yung ating kuryente. Kaya dito sa aking setup is naglagay pa rin ako ng ATS mga idol para kung sakali man na mag-maintenance ako or magkaroon ng aberya yung aking solar setup is makakapag-transfer kagad ako or magkakaroon pa rin ako ng kuryente kahit lobat yung ating solar setup. Although meron naman tayong internal ATS, pero para sa akin kasi mga idol, mas maganda pa rin na gumamit ako ng external ATS para anytime na gusto kong ilipat yung power is magagawa nating ilipat. Para naman sa mga nagsasabi mga idol na napakamahal ng isang solar setup, well, totoo naman yan mga idol. Mahal talaga ang pagkakaroon ng isang solar setup. Pero depende yan mga idol sa inyong pagaganahin na appliances. Once kasi mga idol na ang pagaganahin nyo ay aircon, water heater, or water pump, expect nyo mga idol na mahal na talaga yung inyong gagastusin sa inyong solar setup. Yung mga appliances na pagaganahin nyo ay napakabigat or napakalaki. Considered na yan mga idol na big load. Kahit na sabihin nyo aircon lang ang pagaganahin, or aircon lang ang gusto nyong pagganahin sa inyong solar setup, malaki pa rin ang gagastusin nyo dyan mga idol. Dahil unang-una, alam naman natin mga idol na napakalaki ng consumption ng isang aircon. Kahit sabihin natin na isang 0.5 horsepower man yan, basta non-inverter or inverter type, malaki pa rin yung inyong magiging klase ng solar setup dyan mga idol. Pero kung mga small appliances lang, kagaya ng TV, electric fan, ilaw, router, laptop charger or mga computer is nasa medium load lang yan mga idol. Gagastos kayo dyan, sabihin na natin na sa mga 80,000 to 90,000. At isa pa mga idol, idagdag ko na lang din, magdedepende rin kasi ang gagastusin nyo sa mga brand ng mga materials na gagamitin nyo. Kaya mahalaga kung kayo ay magdi-DIY, mahalaga na pag-aralan nyo muna kung ano nga ba talaga yung gusto nyong pagganahin na appliances sa inyong solar setup.
gaano nyo kadalas ito gamitin, kung daytime man or mas malakas kayong gumamit sa gabi. Importante mga idol na malaman nyo talaga yung total na appliances na pagaganay nyo, yung kanyang total wattage para malaman nyo kung gaano kalaking inverter yung inyong gagamitin or yung inyong ipapa-install. And then susunod na dyan mga idol yung baterya. Dito naman nakasalalay kung gaano katagal nyo magagamit yung inyong mga appliances pagdating ng gabi. So yun lang mga idol, I hope nagkaroon na naman kayo ng idea or may natutunan naman kayo dito sa ating video. Pagpasensyahan nyo na mga idol at medyo minamalat ako ngayon dahil medyo sinisipon na tayo at malamig na talaga ang klima. So see you on our next video mga idol.